Blessed morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po nagkasama-sama muli sa araw ng Webes. At this is the last month of the year of 2025. December na po. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nakaabot muli sa huling buwan ng taon na ito. At salamat po sa Panginoon dahil napakadakilan ng Diyos. At ang Diyos natin ay dalagang ang Diyos natin ay mapagpala at pagmahal sa bawat isa sa atin. And we praise and thank you dahil tayo po ay nagkasama-sama muli sa salita ng buhay. At salamat po sa mga FIBA pastors na nakatune in po. Good morning po sa inyong lahat. At ganoon din sa mga faithful members of the church na talagang patuloy na sumusubaybay sa salita ng buhay. And salamat din po sa Panginoon sa kalakasan ng bawat isa na talaga po tayo po ay pinagpapala ng Panginoon Diyos. Amen. And salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta sa salita ng buhay natin. At talagang salamat din kay Pastor John na siya nag-schedule ng mga speaker. Amen. And salamat po sa mga may birthday ngayong kaaraw na to. Nanawa kayo po ipagpalain ng Panginoon. And salamat din po dahil tayo po nagkasama-sama muli sa ating short devotion for this morning. And nawa kayo po ipagpalain ng Panginoon sa mga gagawin nyo this whole day. Amen. And sige po, ako po inyong samahan. Tayo po ay mag-aral sa salita ng Panginoon. Let's open our Bible. Kung may mga Bible po kayo dyan, let's open our Bible sa Matthew 5 verse 13 to 16. Amen. Kaya ito po, babasahin ko na lang po para tayo po ay makapag-aral sa salita ng Panginoon. Sabi po ng Biblia sa atin, Matthew 5 verse 13 to 16, Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but be cast out to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on the hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under bushel, but on a candlestick, and it giveth a light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works, that glorify your Father which is in heaven. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos Ama sa langit, Diyos na Abraham, na Isaac, na Jacob, we praise and thank you, Lord, for this wonderful morning na kami po ay nagkasama-sama muli, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa opportunity to share the gospel, Panginoon, sa salita ng buhay. Salamat, Panginoon, sa mga members, Panginoon, naka-tune in, at sa mga bagong pasok, Lord, sa aming programang ito, ay na po sila po inyong tulungan na po maintindihan nila ang inyong mga salita. Let your Holy Spirit guide us, Panginoon, empower us, Panginoon. Tulungan nyo rin, Lord, na pagalingin nyo rin, Lord, ang may mga karamdaman, at i-bless nyo rin, Lord, ang may mga kaarawan ngayong araw. At we proclaim the victory, Panginoon, sa aming buhay, sa inyong mga promises, Panginoon. Tulungan nyo, Lord, kami na gawin po, Lord, namin ang aming mga gagampanan bilang isang anak ninyo. And we pray for the peace of Jerusalem, and we stand with Israel, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na Messiah ng Israel. Amen. Okay po, kaya topic po natin for this morning is about a little light in this world because of Jesus Christ. Amen. Ang little light in this world because of Jesus Christ. Alam niyo po mga minamahal, bilang anak ng Panginoon, bilang isang Kristiyano, we have a special task to do as a believer of Christ. Amen. Merong special task na binigay ang Diyos sa atin na gusto ng Panginoon tayo po ay maging liwanag. Okay? We should have a special task. Okay po, kumbaga sa isang military, okay, meron kang special task dahil ikaw po ay ang tagapagtanggol, okay? Ikaw ay isang army, di ba? Kumbaga may special project na papagawa sa iyo. Ganoon din ang Panginoon para sa atin, no? Si Jesus Christ, meron siyang special task sa every Christians, sa iba't ibang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon. Amen. Anong gusto ng Panginoon? Be a light in this world. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon bilang isang anak ng Panginoon, dapat po tayo po isang magliwanag. Okay? Magliwanag po tayo sa mundong ibabaw na to, no? Kasi madalas po sa mundo ngayon talagang talamak na po ang kasalanan. Alam po natin sa mundo no? Wala pong magandang idinulot ang mundong ibabaw na to sa atin, no? Kung titingin tayo sa mga balita, sa mga nangyayari, sa kuna, di ba po? Mga negative ito no? Pero salamat sa Panginoon dahil mayroon ang Diyos na special task sa atin bilang anak ng Diyos, no? Ang special task ng Diyos sa atin na we need to spread the gospel. Amen. We should share the gospel, the word of the Lord. So every person na kailangan nila makita na mayroon talagang totoong tagapagligtas. Amen. Yung sabi ng Panginoon sa verse 13, sabi ng Panginoon, Ye are the salt of the earth. Amen. Tayo po mga minamahal, kaya a little light
in this world because of Jesus Christ. Number one, we are the salt of this world. Amen. Tayo po ay nagbibigay ng ah, asin. Okay? Tayo po ay hinatulad ng Diyos sa isang asin sa mundong ito. Tayo po ay nagbibigay lasa. Amen. Kaya salamat po sa mga churches na tayo po ay nagbibigay encouragement sa community natin. No? We share the gospel, we give encouragement na mayroong talaga may nagmamahal, may nag-care sa community, which is no other than tayo po as a believer of Christ. Amen. Wala pong taong pwedeng mag-share niyan kundi yung mga nakakilala kay Jesus Christ mismo. Amen. That's why we are encouraged to share the gospel to everyone. Amen. Na makita nila na ikaw po ay isa sa mga nagbibigay encouragement. Amen. Kaya tayo po, alam niyo po ba may mga bagay, may mga tao na talagang ngayon ay desperate, wala ng pag-asa, pero dahil nakita tayo at naintindihan nila na mayroon pa palang nagmamahal sa kanila, sila po ay may encourage sila may patuloy sa buhay na lumaban ng maayos, lumaban ng tama, mag-isip ng tama, at ma-encourage sila na they are going to church. That's why the Lord God teaches us na we are the salt of this world. Tayo po ay magbibigay encouragement sa kanila. Okay, we are the one who gave a tasteful life to everyone that has no Christ. Amen. Tayo po yun mga minamahal na gagamitin ng Diyos, hindi po ang ibang tao, kundi tayo po mga Kristiyano na nanampalataya kay Kristo, tayo po gagamitin ng Panginoong Diyos para to spread the gospel. Okay po, tayo po nagbibigay lasa sa kanilang mapait na karanasan sa kanilang buhay, yung kasarapan na na-experience natin kay Kristo Jesus. Amen. From brag to riches. Amen. Sa mga Kristiyano galing sa hirap, diba? Pero nakilala si Kristo, natagpuan si Kristo, meron kang ikikwento sa kanila na ikaw ay binago ng Diyos from now on, di ba po, no? At continuous ang biyaya ng Diyos sa'yo. Bakit? Dahil ang Diyos ay binago ka. Amen. Ibig sabihin, mayroon tayong makikikwento sa ibang tao na talagang, totoo ba? Na talagang ikaw ay binago ng Panginoon. Oo, kasi nga, ako, simpleng, may yung sarili mong experience sa ibang tao. Di ba po? May mga members dyan na talagang galing sa hirap, di ba? Kinamakain na lang ng nagdidildil lang ng asin, di ba? May mga ganung storya sila. Na meron na silang ikikwento sa iba na ngayon, di na asin ang kinakain nila. Talagang biyaya na ng Panginoon ang may-share mo sa kanila. Bakit? Kasi yun ang pangako ng Diyos eh. We are a little light. Amen? Na ang liwanag na yan, ang alat na yan, ay nanggagaling sa Panginoon. Amen po, maliwanag po ba, no? Mga minamahal, no? Kaya gusto ng Panginoon, we are the encouragement, we are the living encouragement sa ibang mga tao. Amen po, mga minamahal, maliwanag po ba? And according sa verse 14 to 16, maliwanag po eh. Sabi po ng Bible, a little light in this world because of Jesus Christ. Sabi ng verse 14, ye are the light of the world. In a city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and give it light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Kaya ibig sabihin po mga minamahal, number 2 points ko, okay, a little light in this world because of Jesus Christ. Number 2 is we are the light to this world. Amen, mga minamahal, no? Tayo po ay liwanag sa mundong ibabaw na ito. Amen po, mga minamahal, no? Kaya mga minamahal, gusto ng Panginoon ng ating liwanag na natanggap natin kay Jesus Christ, dapat po i-share natin to sa iba. Hindi po ito nakatago sa ibang tao. Dapat nakikita yan. Nagre-reflect yung liwanag na yan. Okay po, no? Dapat kita ka. Okay, bilang isang anak ng Panginoon, dapat ang anak ng Panginoon, bilang isang especially Kristiyano ka, you are outstanding sa ibang tao. Amen. Makikita nila na kung gaano kadakila ang Diyos natin. Amen. At talagang sa mundong ito ay wala nang pag-asa eh. No? Walang pag-asa kung sa sarili niyang kayanan. Pero dahil merong Diyos, amen, na nagbibigay ng liwanag sa atin, may pag-asa pala ang tao. Amen. That's why our light should not be hidden. Amen. Ang liwanag na nagbumula sa kay Jesus Christ ay hindi po dapat to nakatago. Sabihin mo ito. Amen. I-proclaim mo ang dakilang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. Our light should not be under the table. Di ba? Hindi dapat nasa ilalim ng lamesa
Okay, hindi lang tuwing Sunday mo lang dala ang liwanag na to. Amen. Hindi lang tuwing prayer meeting dala mo ang liwanag na to. Hindi lang po Bible study dala mo ang liwanag na to. Kahit saan ka man pumunta, hindi mo man kasama si pastor, hindi mo man kasama ang iyong ibang co-members of the church, yung mga kaibigan mo sa church, hindi mo kasama, pero dapat makita ng ibang tao na ikaw ay nagbibigay ng liwanag sa kanila. Amen po, no? Ako po ay meron akong isa sa mga testimony na talagang gusto kong ano lang sa inyo, no? Nung ako po ay college sa isang university, meron akong nakilala diyan na nagbaband sila, yung kumakanta sa school, performer sa school. Tapos lagi kasi ako nagdadala ng Bible text sa bag ko. No, sa madaling salita, nabigyan ko sila yung grupo nila ng mga nagbaband na ganyan. At tapos naging ka-classmate ko yung vocalist nila. No, tapos sa madaling salita, binasa na yung Word of God. No, binasa na yung salita ng Panginoon, yung Bible tracts na yan. And tapos hindi na ako nag-aaral doon. Okay, kumbaga nag-transfer ako from another school. No? Tapos ilang years nagkita kami dito sa SM. Sabi niya sa akin, Brad, sabi ko sa dami-dami ko makikita siya. No? Pero sa last part din nagkita kami. Sabi niya, Brad, tanungin mo nga ako kung saan ako pupunta. Sabi ko, saan? Kasi di ba yun yung tanong mo sa akin eh. Nung binibigyan, kasi sa dami kong binibigyan ng tax, hindi ko naman na matatandaan ko ano mga sinabi natin, no? Sabi ko, tanungin ko daw siya kung saan daw siya pupunta pag siya ay namatay. Okay, kaya sabi ko, may tax ko ba dyan? Mayroon ko ba bang Bible? Sakto po nung araw na may dala rin akong tracts, no? Binabot ko. Sabi ko, pag namatay ka, saan ka? Tiyak mo ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Sabi niya gano'n. Siyempre, Brad, sa langit. Sabi niya gano'n. Sabi, alam mo ba? Sabi sa akin nung vocalista na yun, sabi, alam mo ba, Brad, salamat dahil doon sa binigay mong tracts, na binigay mong maliit na pamphlet na yan, naintindihan ko na may salita pala ng Diyos. No? Nagbago ang pananaw ko. Bigla ka nawala sa school, bigla ka nag-transfer, hindi kita mahanap, sabi niya sa akin. Kaya sabi niya, salamat sa Panginoon dahil ako ay nag-church na rin sa Christian Church. Amen. At talagang tinanggap ko si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Amen. Kaya ako, na hindi ko alam kung saan siya pumunta no? Pero sa daming tao, 'di ba? Dahil talagang ang buhay ay kailangan natin i-share sa tanang Panginoon. Gagamitin ng Diyos ang mga simple tool. Amen. Hindi man masya-share directly, pero once na meron kang ginawa para sa Panginoon. Amen. There are light to this. We are the light of this world. Bigay mo lang. Ang Diyos na magbibigay ng pag-intindi doon sa tao eh. Kaya itong taong ito ay galak na galak. Kumbaga nagpapasalamat siya, sinegans niya ako, niyakap niya ako, papasalamat siya dahil kung wala daw yung tracks na yon, hindi niya daw makikilala si Kristo. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon dahil itong taong ito, siya po ay nagpipreach na. Okay? At ang nakakalungkot po kasi mga minamahal, huling preach niya namatay siya. Okay? Namatay na siya. Nasa langit na siya ngayon. No? At least po, bago siya namatay, nagbigay siya ng encouragement. Nagulat po ako na hindi na siya hindi na siya nagbabanda. Okay? Iniwan niya yung pagbaband career niya. Vocalista siya, pero he preached the word of God before he died. Amen? Kaya ibig sabihin po, sa simpleng Bible tracts, amen, mga minamahal, gusto ng Panginoon, ikaw at ako, may special task tayong gawin. Amen. Hindi mo man alam kung sino yung mga na-save dyan, pero balang araw, makikita mo sila sa langit. Amen. Kaya talagang ang Diyos napakabuti sa atin. That's why we have a special task to do. Be a light, be a salt in this world, and be true to God's promise to us. Amen. Mayroon binigay sa atin ng Diyos sa trabaho eh. Kaya ang trabaho na to, hanggat nabubuhay ka, ipangaral mo ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Amen po mga minamahal. Nawa po mga minamahal. Simple lang po yung ating devotion for this morning. Na gusto ng Panginoon, we are a little light in this world because of Jesus Christ. Si Jesus Christ naman na nagbibigay ng liwanag eh. Nagre-reflect lang ang liwanag ni Jesus Christ sa atin. Ang kailangan lang, sabihin natin,
ang katotohanan kay Kristo. Amen po mga minamahal. No, kaya mga minamahal, mahal tayo ng Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano, matagal na pero hindi ka pa nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, bakit ito na yung time? Yung mga kaibigan mo sa school, yung mga kaibigan mo sa katrabaho mo, matagal mo silang kasama, 10 taon mo nang kasama, 15 years mo nang kasama, pero hindi ka man lang makapagbigay ng Bible talk sa kanila. Nakakaya. Amen po, no? We should give kung ano mang meron tayo. Amen? We are the light of this world. Kaya tayo na yung hope eh. Tayo na yung gagamitin ng Diyos na instrumento to bring them to the Lord. Amen po mga minamahal. Nawa po mga minamahal, nagtindihan niyo po sa tanang Panginoon ngayong umaga nito. Napakasimple lang. Kasi sabi ng Bible, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Nawa po mga minamahal, kayo po na-encourage a little light in this world because of Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. At ang pasalamat sa Panginoon. Panginoong Diyos sa mana sa langit, Diyos na Abraham, na Isaac, na Jacob, we praise and thank you, Lord, for this wonderful message that you have given to us, Lord. We praise and thank you, Lord, for your holiness, that we have a special task to do, Panginoon. Tulungan niyo, Lord, kami na bilang anak ninyo, Lord, na kami po ay maging asin, Panginoon, maging ilaw sa mundong ibabaw na to. Gamitin niyo, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon, na we are channel of blessing about the salvation that you given to us, Panginoon. Namanaw po, hindi lang po sa amin, manatili ang Ebanghelyo, kundi may pasa rin to, Lord, namin sa ibang tao, dahil hindi, Lord, namin alam ang buhay, Panginoon. Kaya tulungan niyo, Lord, kami, na maging karapat-dapat kami, Panginoon, dahil all of us are all missionaries, Panginoon. Kaya, Lord God, tulungan niyo, Lord, kami, na, na bigyan niyo, Lord, kami ng lakas ng loob, ng katatagan ng loob, dahil kayo, Lord, ang aming pinagsisilbihan. At alam ni Lord, na kayo, Lord, ang aming Savior of all, Panginoon. Kaya, Lord God, tulungan niyo rin, Lord, yung mga mahal namin sa buhay, na hindi po, Lord, namin sila nasisharan pa ng gospel, yung aming mga kamag-anakan, Panginoon, ay mga kaibigan, Lord, namin, mga kapitbahay, na offend sa amin, Panginoon, tulungan niyo, Lord, na we need to win them for you, Panginoon. They know na malaman nila na kayo ang tagapagligtas. Kaya Lord God, tulungan niyo Lord kami na maibigay Lord namin ang aming best, Panginoon, sa inyong paglilingkod, Panginoon. Kaya binabalik ko po salamat sa mata sa Panginoon Kristo Jesus, sa Mesaya ng Israel. Amen. Kaya maraming salamat po sa inyong pagpatuloy na pag-tune in sa salita ng buhay, at tawag po kayo po ipagpalain ng Panginoon. At salamat po sa mga Fibo Pastors na talagang patuloy na nagbibigay sa atin ng encouragement, no? Talagang patuloy na naka-tune in sa salita ng buhay. Salamat din kila Pastor Joe, talagang patuloy na in-encourage tayo, no? Talagang patuloy na ipinagyayabong ang salita ng buhay sa platform sa online streaming. Amen. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Amen. Hanggang sa muli, no? May the Lord God bless you, and the God of Israel be with you always. And Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya tayo po ay pasalamat po ako sa inyo sa inyong pag-tune in po, no? Kaya hanggang sa muli po, God bless po.